Hit them where it hurts. Ito ang banat ng Office of the Ombudsman. Matapos tiyakin na di pa rin mapapakinabangan ng mga dawit sa flood control scandal ang kanilang yaman kahit lifted na ang freeze order. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Nilinaw ng Office of the Ombudsman na hindi otomatikong magkakaroon ng access sa bank accounts at ari-arian sa kabila ng pag-expire ng freeze orders na inihain sa mga individual o respondent kaugnay sa flood control probe. Paliwanag ni Assistant Ombudsman at spokesperson Miko Clavano, hindi pa rin magagalaw ang naturang assets kahit wala ng bisa ang freeze orders 6 na buwan matapos itong ilabas dahil protektado pa rin ito ng Asset Preservation Order. It is inaccurate to say na meron ng hold ang tao, ang mga respondent, dun sa pera nila. As long as meron pong asset preservation order na in-issue ng RTC. And in the cases that are mentioned in the articles, meron po tayong mga nakuhang asset preservation order. Ibig po sabihin, naka-freeze pa din po ang mga assets nila sa bangko. May civil forfeiture cases na rin anyang naisampa kaugnay sa mga naturang freeze order. Sa start ng civil forfeiture, mag-i-issue po ang korte ng asset preservation order. So, ibig po sabihin yan, parang freeze order na rin yan. But for purposes ngayon, sa pag-forfeit na ng property or mga laman ng bank account. Hindi muna tinukoy ni Clavano kung sino-sino na ang nabigyan ng Asset Protection Order dahil impormasyon ito na tanging ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang makapagbibigay. Pero nakatanggap niya ng assurance o katiyakan ang Office of the Ombudsman na lahat na nag-expire ng freeze order ay may katumbas ng civil forfeiture case. We hit them where it hurts. At yun yung pera nila na nakuha nila doon sa flood control. And we will not forget about that. Ilan sa mga napasailalim sa freeze order ang bank accounts ni resigned Congressman Zaldico, ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Descaya at magkapatid na sina dating ACT CIS Portales Representative Ed Vic Yap at Benguet Representative Eric Yap. Balak namang kausapin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang AMLAC tungkol sa pagtupad sa kanilang katungkulan dahil sa umano'y conflict of interest. Hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas ng mga kawani ng gobyerno. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? And they are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi ho nila pwedeng blankohin ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Nanindigan din si Rimulya na mahalaga ang trabaho ng AMLAC sa pagpapanagot ng mga public official, kaya patuloy siyang makikipag-ugnayan dito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.